Isang ordinaryong hapon noon sa isang maliit na martial arts, GV, na nakatago sa gitna ng abalang mga kalsada ng Maynila. Ang sahig na kahoy ay may bahagyang amoy ng pawis at langis. Ang mga punching bag ay dahan-dahang umiindayog mula sa mga kisam, at isang grupo ng mga batang fighter ang patapos na sa kanilang drills. Para sa kanila, isa lamang itong karaniwang araw ng pagsasanay. Ngunit sa araw na ito, isang tahimik na bisita ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng anumang magarbo. Walang mga entourage, walang mga kamera na nakasunod sa kanya. Isang simpleng t-shirt lang, lumang sapatos, at sombrerong nakahubog ng mababa sa kanyang mga mata. Kumikilos siya ng may kagaanan ng isang taong nakapasok na sa hindi mabilang na mga gifid noon, ngunit dito, tila walang nakakilala sa kanya agad. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao, malayo sa mga ilaw ng estadyum, malayo sa naghihiyawang mga tao. Dito, mukha lang siyang isang ordinaryong tao na kuryosong manood ng sparring session. Naupo siya sa isang kahoy na bench sa gilid, at binati ang ilang estudyante ng may banayad na ngiti. Walang nag-akala na ang alamat ng boxing ay lilitaw sa kanilang simpleng dojo, at lalo na't mukhang napakasimple at mapagkumbaba. Habang nagpapatuloy ang klase, ang atensyon ay mabilis na napunta sa isang partikular na estudyante, isang matangkad at maskuladong black belt. Matalas ang kanyang mga sipa, mabilis ang kanyang mga galaw, at may tono ng kayabangan ang kanyang boses tuwing sinisigawan ang mga mas batang trainees. Hindi lang siya nag-ensayo, nagpapakitang gilas siya. Bawat suntok, bawat ikot, bawat yuko ay eksaherado, na tila gusto niyang malaman ng mundo na siya ang pinakamagaling sa loob ng silid. Nang dumapo ang kanyang mga mata kay Manny na tahimik na nakaupo sa sulok, napangisi siya. Para sa kanya, mukhang maliit at ordinaryong tao lang si Manny na malamang ay walang alam sa martial arts. Hindi ito boxing ring, malakas na bulong ng black belt sa isang kaibigan, sinisiguradong maririnig ni Manny. Dito, tunay na mga fighter ang hinuhubog. Ilang estudyante ang mahinang natawa ng may kaba, hindi naglalakas loob na itama siya. Hindi tumugon si Manny. Tumango lang siya ng bahagya, ang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan, at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nandoon para makipagtalo, at lalong hindi para magpatunay ng kahit ano. Nakakita na siya ng kayabangan noon. Naranasan na niya ang kawalan ng respeto. At gayon pa man, ang kanyang katahimikan ay lalo lamang nagdagdag sa tensyon sa loob ng silid. Ang tanong ngayon ay nakabitin sa hangin gaya ng amoy ng pawis at katad. Ano kaya ang mangyayari kung ang mayabang na black belt na ito ay magpasyang subukan si Manny Pacquiao? Nakakita ka na ba ng isang taong minaliit, ininsulto, o hiningan ng respeto, ngunit ninisan lang nila ito? Sabihin sa amin sa comments, at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang tunog ng mga kamaong tumatama sa mga pad ay umalinggao sa gifin, ang pawis ay dumadaloy sa mga mukha ng mga estudyante habang pinipilit ang kanilang sarili sa mga drills. Ngunit ang atmosfera ay hindi na nakatutok sa pagsasanay. Paminsan-minsan, ang mga kuryosong sulyap ay tumatama sa bench sa sulok kung saan tahimik na nanonood si Manny Pacquiao. Karamihan sa mga mas batang estudyante ay hindi man lang kilala kung sino siya. Para sa kanila, isa lamang siyang maliit na lalaki na may suot na kupas na t-shirt. Ngunit ang mga mas nakatatanda, ang mga nakapanood ng mga late-night pay-per-view fights o lumaking nakikinig sa mga kwento tungkol kay Pacman, ay nakilala siya agad. Nagbulong-bulungan sila sa isa't isa ng may kaba. Si Manny Pacquiao ba yan? Hindi maaari. Anong ginagawa niya rito? Napansin ng mayabang na black belt ang mga bulungan. Imbes na maging mapagkumbaba, lalo pa niyang idinibdib ang kanyang dibdib. Uhaw siya sa atensyon. At ngayon, pakiramdam niya siya ang sentro ng lahat. Kung ang estranghero ay nagnanakaw kahit kapiraso ng spotlight, determinado siyang bawiin ito. Sige, sigaw ng black belt, sabay palakpak ng kanyang mga kamay. Sino ang susunod? Sinong matapang na makikipag-sparring sa akin ngayon? Walang sumagot. Kilala ang kanyang reputasyon sa GIFE, hindi lang siya bihasa, brutal din siya. Gusto niyang dominahin ang kanyang mga sparring partner, na ginagawang parang parusa imbes na pagsasanay ang bawat session. Ang mga estudyante ay yumuko, iniiwasan ang pakikipag-eye contact. Lalo pang lumapad ang kanyang ngisi. Mga duwag, bulong niya sa sarili. Pagkatapos, humarap siya kay Manny at nilakasan ang boses. Hoy, ikaw na nakaupo dyan, bakit hindi ka sumali?
O nandito ka lang ba para manood? Ang kanyang tono ay puno ng pangungutya, natahimik ang buong gife, lahat ng mata ay nakatuon kay Manny. Ang mga estudyanteng nakakilala sa kanya ay napasinghap ng mahina, tila nagmamakaawa sa kanilang mga mata na huwag niyang kagatin ang pain. Alam nilang walang kaalam-alam ang black belt kung sino ang kausap nito. Si Manny, gayunpaman, ay hindi na tinad. Mumiti lang siya, umiling ng magalang, at sumagot sa kalmadong boses, narito lang ako para manood ngayon. Ituloy niyo lang. Natawa ang black belt na pagkamalang kahinaan ang pagpapakumbaba. Akala ko nga pagmamaliit niya. Mukhang hindi ka naman tatagal ng 5 segundo rito. Isang alon ng hindi komportableng pakiramdam ang kumalat sa silid. Ang ilang estudyante ay hindi mapakali, ang iba naman ay kinakagat ang kanilang mga labi para pigilan ang tawa, habang ang ilan ay nagpapalitan ng mga balisang tingin. Gusto nilang isigaw ang katotohanan na ang lalaking iniinsulto ay isa sa mga pinakadakilang fighter sa mundo. Ngunit may pumipigil sa kanila. Marahil ito ay respeto sa katahimikan ni Manny. Marahil ito ay takot sa galit ng black belt. Bumalik ang black belt sa pagpapakita ng mga sipa. Ang kanyang mga tama ay malakas, matalas at agresibo. Bawat isa ay sinusundan ng malakas na pagbuga ng hangin. Sinisigawan niya ang mga pagkakamali ng mga batang estudyante, pinapagalitan sila ng matindi kahit sa pinakamaliit na mali. Itaas ang guard. Ano ka, bata, bulyo niya sa isang batang lalaki. Napaluha ang bata habang pinipilit panatilihin ang kanyang posisyon. Ang silid ay lalong bumigat sa tensyon. Si Manny ay nanatiling nakaupo, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Ngunit sa loob, sapat na ang kanyang nakita. Hindi niya hinuhusgahan ang mga batang fighter, natututo pa sila. Ang tumatak sa kanya ay ang kayabangan ng instruktor, ang paraan kung paano ginawang pride ng kapangyarihan ang disiplina. Nang muling sumulyap ang black belt kay Manny, naramdaman nito ang udyok na may patunayan. Gumawa siya ng isang high spinning kick, at lumapag ng may malakas na padyak na nagpayanig sa silid. Ito, malakas niyang idineklara, ang sining ng tunay na pakikipaglaban. Hindi lang basta suntok, hindi lang basta takbo sa loob ng ring. Ilang estudyante ang nag-alanganing pumalakpak. Ang iba ay tumungo, nahihiya. Nagsimula na naman ang mga bulungan, pero sa pagkakataong ito, tungkol na ito sa black belt. Hindi niya ba talaga kilala kung sino yan? Kung malalaman niya mamaya, pagsisisihan niya to. Hindi ako makapaniwalang kinukutya niya si Manny Pacquiao. Narinig ni Manny ang bawat salita, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumandal siya ng bahagya, nakatiklop ang mga kamay, kalmado at panatag. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang depensa, ngunit muli itong napagkamalan ng black belt. Nakikita niyo, anunsyo niya sa silid habang itinuturo si Manny. Ang lakas ay rumerespeto sa lakas. Kaya nananatili siyang tahimik. Sa kaibuturan niya, alam niya kung sino ang tunay na fighter dito. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang ulap ng bagyo. Ang ilang estudyante ay mukhang handa ng magsalita para isiwalat ang katotohanan. Ngunit ang kalmadong presensya ni Manny ay tila pumipigil sa kanila. Kung siya mismo ay hindi na insulto, bakit sila makikialam? Ang tensyon sa give ay umabot na sa boiling point. Alam ng lahat na may darating. Itinutulak na ng mayabang na black belt ang hangganan, at ang katahimikan ni Manny ay lalo lamang nagbibigay ng panggatong sa kanyang apoy. Naghihintay ang mga estudyante, pigil ang hininga, nag-iisip, tatayo na ba sa wakas si Manny? Hahayaan niya lang ba ang insultong ito? O ipapakita ba niya sa lahat, kabilang ang mayabang na black belt, kung sino talaga siya? Handa na ang lahat. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa martial arts. Tungkol na ito sa dangal, respeto, at ang aral na malapit ng mabuksan sa harap ng kanilang mga mata. Naging kakaiba ang tahimik sa give, gaya ng isang silid kapag nararamdaman ng lahat na may paparating na bagyo. Ang black belt, dala ng kanyang sariling yabang, ay naglakad-lakad sa mat na parang isang paboreal. Bawat hakbang ay eksaherado, bawat hinga ay malakas. Gusto niya ng atensyon at nakuha niya ito. Lahat ng mata ay nasa kanya, ngunit ang lalaking kalmadong nakaupo sa sulok ay hindi natitinag. Si Manny Pacquiao ay humarap na sa mga world champion sa harap ng milyon-milyong tao.
Tumayo na siya sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw kung saan ang pressure ay kayang sumira kahit sa pinakamalakas. Kumpara doon, isa lamang itong sandali para huminga, manood at marahil ay magturo. Nang matapos ang black belt sa kanyang demonstrasyon, humarap siyang muli kay Manny. O, nanonood pa rin, pangutya niya. O handa ka na bang matuto ng totoong bagay? Sa pagkakataong ito, tumayo si Manny. Hindi bigla, hindi may kasamang agresyon, kundi tahimik lang na tila tumatayo lang para i-stretch ang kanyang mga binti. Ang kanyang ngiti ay nanatiling banayad, ang kanyang mga mata ay malambot. Tumigil ang mundo sa loob ng silid. Habang naglalakad patungo sa mat, yumuko si Manny ng may paggalang. Nagpapasalamat ako na narito ako, sabi niya ng magalang. Napakagaling mo. Maaari ko bang itanong gaano ka nakatagal nagsasanay? Tinaas ng black belt ang kanyang baba, na pagkamalang paghanga ang pagpapakumbaba ni Manny. 10 taon, sabi niya ng may yabang. 10 taon ng dugo at pawis. Ang sining na ito, tinapik niya ang black belt sa kanyang baywang, ang naghihiwalay sa mga tunay na mandirigma mula sa mga basta-basta lang sumusuntok. Tumango si Manny, nakikinig ng mabuti. 10 taon? Napakalaking dedikasyon yan, sagot niya. Siguradong mahal na mahal mo ang ginagawa mo. Bahagyang lumambot ang kayabangan sa mga mata ng black belt. Hindi siya sanay na tumatanggap ng respeto mula sa mga tagalabas, lalo na sa isang taong mukhang napakasimple gaya ni Manny sa sandaling iyon. Sa unang pagkakataon, sumagot siya ng may katapatan imbes na pangungutya. Lumaki akong walang-wala. Ang sining na ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Nagbigay ito sa akin ng respeto. Iniling ni Manny ang kanyang ulo, pinagmamasdan siya. At naniniwala ka ba na ang respeto ay nanggagaling sa takot o sa kabutihan? Ang tanong ay lumapag sa silid gaya ng isang batong inihulog sa payapang tubig. Hindi mapakali ang mga estudyante. Ang ilan ay yumuko. Ang iba naman ay kuryosong tumingin sa black belt, naghihintay ng kanyang sagot. Natawa ang black belt ng may kaba, binaliwala ang lalim ng tanong. Ang respeto ay nanggagaling sa dominasyon. Kapag malakas ka, hindi ka pwedeng baliwalain ng mga tao. Ganyan tumatakbo ang mundo. Hindi nawala ang ngiti ni Manny, ngunit ang kanyang katahimikan matapos ang sagot na iyon ay napakalalim ng kahulugan. Hinayaan niya lang ang mga salita na mabitin sa hangin. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang hindi pagsagot. Para pagaanin ang tensyon, itinuro ni Manny ang isang batang estudyante na pinagalitan kanina. Nakita ko ang iyong estudyante na nagsisikap ng mabuti, sabi niya ng may init. May potensyal siya. Dapat mo siyang hikayatin. Ang takot ay kayang magtulak sa isang tao sa loob ng isang araw, ngunit ang paghihikayat ay kayang magdala sa kanila habang buhay. Nanlaki ang mga mata ng bata. Sa unang pagkakataon, may nagtanggol sa kanya. Ang ibang mga estudyante ay bahagyang tumango, ang kanilang respeto kay Manny ay lumalago. Hindi dahil sa katanyagan na hindi pa alam ng marami sa kanila, kundi dahil sa kanyang kalmadong karunungan. Kumunot ang noo ng black belt, nararamdamang nawawala na ang kanyang kontrol sa silid. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso at tinitigan si Manny. At sino ka para magbigay ng payo rito? Simple ang sagot ni Manny, halos nakakawala ng depensa. Isa lamang estudyante ng buhay. Lahat naman tayo, hindi ba? Ang mga salitang binitiwan ng may ganitong pagpapakumbaba ay muling nagpatahimik sa silid. Nakatutok ang mga estudyante sa bawat palitan, nararamdamang hindi lang ito basta usapan. May mas malalim na nangyayari, isang bagay na kayang baguhin ang atmosfera ng buong GIF. Ang black belt, gayunpaman, ay hindi pa handang bitawan ang kanyang pride. Madali ang salita, pangungutya niya. Pero dito sa mat na ito, walang kwenta ang salita. Lakas lang ang mahalaga. Yumuko ng bahagya si Manny bilang pagkilala sa kanyang sinabi. Mahalaga ang lakas, sabi niya ng mahina. Pero ang lakas na walang pagpapakumbaba ay mapanganib. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng silid, na tila kinakausap hindi lang ang black belt, kundi ang bawat estudyanteng naroon. Tinanong niya, ano sa tingin niyo? Kung kayo ang nasa lugar ko, papatunayan niyo ba ang inyong sarili sa pamamagitan ng kamao o ng pasensya? Natahimik ang GIF, nagtinginan ang mga estudyante, hindi sigurado kung paano sasagot. Hindi na ito tanong tungkol sa pakikipaglaban. Ito ay tanong tungkol sa mga pagpapahalaga,
tungkol sa kung paano pinipiling dalhin ng isang tao ang kanyang lakas sa mundong patuloy na sinusubok ito. Sa unang pagkakataon, mukhang nabalisa ang black belt. Ang kumpiyansa sa kanyang ngisi ay gumuho ng bahagya. Tumagos ang kalmadong mga salita ni Manny, ngunit ang pride ay isang mabigat na kalasag at hindi pa siya handang ibaba ito. Hindi pa ngayon. Kaya naman, ang tensyon ay nanatili mas matindi kaysa noon. Alam ng mga estudyante kung ano ang darating. Alam din ni Manny. Hindi pa tapos ang kayabangan. Itutulak pa nito ng mas malakas hanggang sa lumabas ang katotohanan. Nagngangalit ang Giffey sa isang kakaibang katahimikan. Ang huling tanong ni Manny, kung ang tunay na lakas ba ay nanggagaling sa kamao o sa pasensya, ay nananatili pa rin sa hangin gaya ng usok na ayaw mawala. Humigpit ang panga ng black belt. Gusto niya itong baliwalain, tumawa, mangutya. Ngunit mayroon sa kalmadong mga mata ni Manny na humihila sa kanya patungo sa katapatan. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nawala ang bagsik ng kanyang boses. Gusto mong malaman kung bakit naniniwala ako sa dominasyon? Sige, sasabihin ko sa iyo. Nagbago ang posisyon ng mga estudyante, nagulat sa pagbabago ng tono. Ang ilan sa kanila ay nagtuwid ng upo, handang makinig. Huminga ng malalim ang black belt, at ang kayabangan sa kanyang tindig ay bahagyang lumambot. Hindi ako ipinanganak na malakas. Hindi rin ako ipinanganak na rinerespeto. Iniwan kami ng tatay ko noong bata pa ako. Nagtrabaho ang nanay ko sa 2 trabaho, pero hindi pa rin sapat. May mga gabi na natutulog kaming gutom. Mga umaga na suot ko ang parehong sirang sapatos sa school habang pinagtatawanan ako ng ibang bata. Nagpalitan ng tahimik na tingin ang mga estudyante. Wala pang nakarinig sa kanya na magsalita ng ganito noon. Nagpatuloy siya, mas mababa na ang boses ngayon, may dalang bigat na wala kanina. Noong 13 anyos ako, pinagkaisahan ako ng mga mas matatandang lalaki. Bugbog sarado ako na halos hindi makalakad ng diretso sa loob ng 1 linggo. Noong araw na iyon, sumumpa ako na hindi na ako magiging mahina muli. Pumasok ako sa unang dojo na nakita ko. Wala akong pera, pero pinayagan ako ng master na maglinis ng sahig kapalit ng mga lesson. Nandoon ako gabi-gabi, naglalampaso, nagkukuskos, nanonood, natututo. Tahimik ang silid maliban sa kanyang mga salita. Noong una, hindi ito tungkol sa pagkapanalo ng mga trophy. Tungkol ito sa survival. Bawat strike na natututunan ko, bawat block, bawat kick, ginagawa nitong hindi ko napakiramdam na biktima ako. Dahan-dahan, tumigil na ang mga nanunukso sa akin. Pagkatapos, nagsimula na silang respetuhin ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong makapangyarihan ako. Nakinig ng mabuti si Manny, tumatango ng banayad. Walang panghusga sa kanyang mga mata, pag-unawa lamang. Nuyom ang mga kamao ng black belt sa kanyang tagiliran. Pero sa kalagitnaan ng lahat, natanto ko na ang takot ay nagdadala ng mas mabilis na respeto kaysa sa kabutihan. Kapag natatalo ko ang isang tao sa sparring, mas mababa silang yumuyuko. Kapag nag-uutos ako, mas mabilis silang nakikinig. At nagustuhan ko iyon. Gusto ko na ako ang taong hindi pwedeng galawin. Walang pwedeng tumawa sa akin. Ang takot ang gumawa sa akin na hindi matitinag. Tumigil siya, lumunok ng malalim. Bahagyang nanginig ang kanyang boses habang bumabalik ang mga alaala. Alam mo ba ang pakiramdam na pumasok sa isang silid at alam mong lahat ay kailangang tumingin sa iyo ng may pagkilala? Na pagkatapos ng maraming taon na wala kang kwenta, sa wakas ay mahalaga ka na? Ang mga mas batang estudyante ay yumuko, hindi mapakali. Nakita na nila ang panig na ito sa kanya noon, ang malupit na instruktor na naninigaw at nandidumina, ngunit hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. Sa wakas ay nagsalita si Manny, ang kanyang tono ay kasing banayad ng dati. Tila marami kang dalang sakit. At ginawa mong lakas ang sakit na iyon. Halos nag-aalinlangang tumango ang black belt. Niligtas ako ng lakas, pero marahil binago rin ako nito. Tumingin siya sa paligid ng Ethan, nakikita ang mga batang mukha na nakatitig sa kanya ng may malalaking mata. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang takot sa kanila, hindi bilang respeto, kundi bilang distansya. Yumuko siya. Ang mga batang ito, hindi nila ako hinahangaan. Takot sila sa akin, hindi ba? Isang mabigat na katahimikan ang sumunod.
Walang sumagot, ngunit ang katotohanan ay nakasulat sa bawat mukha. Lumapit si Manny ng isang hakbang, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Alam ko ang pakiramdam ng gutom. Alam ko ang ibig sabihin ng lumaban para lang hindi matulog ng walang laman ang sikmura. Alam ko ang ibig sabihin ng pagtawanan, maliitin. Hindi ka nag-iisa sa kwentong iyon. Biglang napatingin ang black belt, gulat na gulat. Ikaw? Paano mo nalaman? Ngumiti ng bahagya si Manny, ang kanyang pagpapakumbaba ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang spotlight. Ako. Minsan din akong naging batang walang-wala. Walang sapatos, walang pagkain, walang pag-asa. Pero natutunan ko na ang tunay na respeto ay hindi nanggagaling sa takot. Nanggagaling ito sa kung gaano karaming puso ang ibinibigay mo sa iba, kahit na wala ka nang matira sa sarili mo. Ang mga salita ay tumimo sa silid gaya ng isang bomba, nakakapagpakalma at mabigat sa parehong pagkakataon. Napasandal paharap ang mga estudyante na aakit sa usapan. Mukhang nalilito ang black belt. Ang pride na nagsilbing kalasag niya sa loob ng maraming taon ay nagkalamat sa ilalim ng bigat ng empatya ni Manny. Gusto niya itong itanggi, makipagtalo, ngunit ang kanyang kwento ay nakalantad na. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nakita siya, hindi bilang isang fighter, hindi bilang isang kinatatakutang instruktor, kundi bilang isang tao na minsan nang nawasak. Sa isang maikling sandali, nawala ang kayabangan, napalitan ng isang bagay na hilaw at halos vulnerable. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga estudyante at pagkatapos ay pabalik kay Manny. At bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, ang tanong ay nag-aapoy sa loob niya, maling uri ba ng respeto ang hinahabol niya sa loob ng mahabang panahon? Ang hangin sa loob ng dojo ay tila mabigat, halos nakakasakal. Katatapos lang ibahagi ng black belt ang kanyang kwento, at sa isang sandali, nakita ng lahat ang lamat sa kanyang baluti. Ang kanyang kayabangan ay hindi walang dahilan, isinilang ito mula sa mga sugat, gutom at kahihiyan. Ngunit ang paraan ng pagdadala niya sa sakit na iyon ay naging pride, at ang mga tahimik na tanong ni Manny ay nagsisimula ng kalasin ito. Gayunpaman, kumakapit pa rin ang black belt sa ilusyon ng kontrol. Itinuwid niya ang kanyang likod, pinipilit na ibalik ang ngisi sa kanyang mukha. Sapat na ang daldal, sabi niya, muling nagiging matalim ang tono. Iwayas ito, hindi counseling session. Walang napapanalong laban ang salita. Ngunit habang tumatalikod siya, nagsimula na ang mga bulungan. Mahina muna, pagkatapos ay lumakas, kumakalat na parang apoy sa mga estudyante. Hindi niya ba alam? Talagang hindi niya nakilala. Si Manny Pacquiao, yan ang alamat. Hindi na nakatiis ang isa sa mga mas batang estudyante. Nabigkas niya ang kanyang boses na nanginginig sa takot at excitement. Sensei, siya yan. Si Manny Pacquiao, yan. Napatigil ang black belt sa gitna ng paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon, nanlilisik ang mga mata. Anong sinabi mo? Itinuro ng bata si Manny nang may kaba. Ang lalaking kinukutyan niyo. Isa siya sa mga pinakadakilang fighter sa mundo. Isang champion siya. Tinatawag siyang pambansang kamao ng Pilipinas. Kumalat ang bulungan sa buong silid. Ang ilang estudyante ay mabilis na tumatango. Ang iba naman ay nagbubulong ng mga detalyeng natatandaan nila. 8th Division Champion, pinakamabilis na kamay, nilabanan ang mga alamat. Gumuho ang ngisi ng black belt. Sinuri niya ang silid, umaasang isa lamang itong biro, ngunit bawat mukha ay iisa ang sinasabi. Nalilito siya habang muling humaharap kay Manny, na nananatili lamang nakatayo roon, nakatiklop ang mga kamay sa harap, at may parehong kalmadong ngiti sa mukha. Hindi, bulong ng black belt, umiiling. Hindi pwedeng maging totoo yan. Kung ikaw nga siya, bakit ka nakaupo rito na parang ordinaryong tao lang? Natawa ng bahagya si Manny. Dahil ordinaryong tao lang naman talaga ako. Ang pagpapakumbaba sa kanyang boses ay lalo lamang nagpalalim sa gulat ng lahat. Nagpalitan ng mga tingin na puno ng pagkamangha ang mga estudyante. Sa loob ng maraming taon, pinapanood nila ang mga highlight reels ni Pacquiao na nagpapatulog ng mga higante, nagpapakawala ng mga suntok na mas mabilis pa sa paningin. At narito siya, walang kamera, walang ingay, tahimik lang na nakaupo sa kanilang maliit na gift. Natuyo ang lalamunan ng black belt. Naramdaman niya ang init na umaakyat sa kanyang mukha.
Ang mga alaala ng kanyang mga mapangutyang salita, ang mga boxer ay hindi marunong lumaban sa totoong martial artists. Hindi katatagal ng 5 segundo ay masakit na umalinggaw sa kanyang isipan. Pinapangaralan niya ang isang world legend tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Ang isa sa mga assistant instructor na nanatiling tahimik hanggang ngayon ay nagsalita na rin sa wakas. Totoo yan, sabi niya ng matatag. Nakita ko siyang lumaban ng live noon. Ang bilis, ang puso. Walang katulad niya. At tingnan niyo siya rito. Mapagkumbaba, mapagpasensya. Binastos mo siya, pero kabutihan pa rin ang ipinakita niya sa iyo. Sumang-ayon ang mga estudyante sa pamamagitan ng bulungan. Ang daloy ng respeto ay tuluyan ang nagbago. Hindi na ang black belt ang may kontrol sa silid. Si Manny na, nang hindi nagtataas ng boses, nang hindi nagpapakawala ng suntok. Lalo pang nagkalamat ang pride ng black belt. Ang kanyang mga mata ay balisang gumagala sa mga estudyante. Maraming taon niya binuo ang imahe ng dominasyon at respetong dala ng takot. Ngayon, sa loob lang ng ilang minuto, ang imaheng iyon ay gumuguho. Humarap siyang muli kay Manny, nahihirapang maghanap ng mga salita. Bakit? Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo ako pinigilan? Lumambot ang mga mata ni Manny. Dahil ang respeto ay hindi tungkol sa pagpapatunay kung sino ka. Tungkol ito sa kung paano mo tinatrato ang iba, kahit na tinatrato ka nila ng masama. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang suntok. Napasinghap ng mahina ang mga estudyante, ang kanilang paghanga kay Manny ay lalong lumaki. Kahit ang black belt ay naramdaman ang paghigpit ng kanyang dibdib, ang kanyang mga depensa ay tuluyang naglaho. Muling naghari ang katahimikan, mas mabigat kaysa noon. Pero hindi na ito katahimikan ng tensyon. Ito na ang katahimikan ng pagkatanto. Nakalabas na ang katotohanan. Ang mayabang na sensei ay kinutya ang isang champion. At ang champion ay tumugon ng may pasensya, grasya at pagpapakumbaba. Nagbulungan ang ilang estudyante, hindi ako makapaniwalang nanatili siyang kalmado sa lahat ng iyon. Ganito ang hitsura ng tunay na lakas. Hindi ito tungkol sa takot. Tungkol ito sa respeto. Nanghina ang mga binti ng black belt. Napaupo siya ng mabigat sa mat, nakatitig sa sahig. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakita ng kanyang mga estudyante bilang hindi matitinag. Nakita nila siyang bilang tao, may kapintasan, mayabang pero wasak din sa loob. At si Manny, hindi siya nagmalaki, hindi nangaral, hindi man lang binanggit ang kanyang sariling mga nakamit. Inilagay niya lang ang isang kamay ng banayad sa balikat ng black belt at sinabing, lahat tayo ay may mga laban. Ang tanong ay, lumalaban ba tayo para iangat ang ating sarili, o lumalaban ba tayo para iangat din ang iba? Tumigil ang lahat. Ang katotohanan ay nabunyag na, hindi lang tungkol sa pagkakakilanlan ni Manny, kundi tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng kadakilaan. Ang revelasyong iyon ay nagpatahimik sa buong githe, ang mga bulungan ng pagkamangha at gulat ay nakabitin pa rin sa hangin. Ngunit ngayon, bawat tingin ay palipat-lipat sa pagitan ng napahiya ng black belt at ni Manny Pacquiao, ang buhay na alamat na napakatahimik at napakapakumbabang naupo habang kinukutya. Para sa black belt, ang katotohanan ay tila hindi na makayanan. Ang kanyang pride ay sumisigaw na bawiin ang kontrol. Ang kanyang buong pagkakakilanlan na nakabatay sa dominasyon at takot ay katatapos lang wasaki ng tahimik na pagpapakumbaba ni Manny. At dahil sa desperasyon, nabigkas niya ang tanging bagay na naisip niyang makakapagligtas sa kanyang mukha. Kung ganoon, patunayan mo. Makipag-sparring ka sa akin dito mismo, ngayon din. Napasinghap ang mga estudyante. Ang ilan ay mabilis na umiiling. Ang isa ay bumulong, hindi niya pa rin talaga makuha. Ang isa naman ay nagsabing, hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Ngunit hindi nagpakita si Manny ng kahit anong senyales ng pagkairita. Tumingin lang siya sa black belt. Ang kanyang ngiti ay banayad ngunit matatag. Pagkatapos ng isang sandali, tumango siya. Kung iyon ang nais mo. Ang silid ay napuno ng nerbiyos na enerhiya, habang ang dalawang lalaki ay tumapak sa matunang yumuko si Manny ng may paggalang. Binalik ng black belt ang kilos ng hindi bukal sa loob, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa pride. Handa na, bulyaw ng black belt. Tumango lang si Manny. Nagsimula na ang sparring. Hindi nag-aksaya ng oras ang black belt.
Sa pamamagitan ng explosive na enerhiya, sumugod siya paharap, nagpapakawala ng sunod-sunod na sipa at hampas. Ang kanyang mga galaw ay matalas, mabilis at malakas, dinisenyo para gapiin at dominahin ang kalaban. Si Manny naman ay halos hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay gumagalaw lang ng sapat para umiwas. Ang kanyang ulo ay tumatagilid, ang kanyang mga hakbang ay magaan. Tila bumabagal ang oras para sa kanya. Bawat atake ng Black Belt ay dumadaan lang ng ilang pulgada ang layo, ngunit ang kalmadong presensya ni Manny ay hindi kailanman natinag. Hindi siya nakikipaglaban, sumasabay lang siya sa daloy. Dahil sa frustration, naging pabaya ang Black Belt. Lalo pang bumagsik ang kanyang mga sipa. Ang kanyang mga suntok ay naging padalos-dalos. Sa huli, sa isang biglaang desperasyon, nagpakawala siya ng isang spinning back kick. Tumama ang sakong sa mismong mukha ni Manny. Ang tunog ay umalinggaw sa buong gifik, napasigaw ang mga estudyante. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mga bibig. Ang iba naman ay napangiwi na tila sila ang tinamaan. Napatigil ang Black Belt, mabilis ang paghinga. Nagawa niya. Nasipa niya si Manny Pacquiao, ang champion, ang pambansang bayani, direkta sa mukha. Inaasahan ng lahat ang isang pagsabog. Inaasahan nila ang pagpapakawala ng mga maalamat na kamao ni Manny. Inaasahan nila ang galit, ang pagganti, ang isang aral na ibibigay sa pamamagitan ng sakit. Ngunit ang sumunod na nangyari ay walang sinuman ang nakahanda. Dahan-dahang itinuwid ni Manny ang kanyang sarili, pinunasan ang kaunting pawis sa kanyang pisngi at ngumiti. Ang parehong banayad at mapagkumbabang ngiti na dala niya sa buong araw. Nagtagpo ang kanyang mga mata at ang sa Black Belt, hindi nang may galit, kundi nang may kalmadong pag-unawa. Magandang sipa, mahinang sabi ni Manny. Naging parang sementeryo sa tahimik ang silid. Namutla ang mukha ng Black Belt. Umiikot ang kanyang isip. Inatake niya ng buong lakas, tumama siya sa isa sa mga pinakadakilang fighter na nabubuhay, at ang tugon ni Manny ay kabutihan, isang papuri. Pagkatapos ay sumugod paharap si Manny, kumikilos ng may biglaang bilis. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamao ay tinapik ang guard ng Black Belt. Kaliwa, kanan. Hindi malalakas na suntok, hindi masakit, pero napakabilis at eksakto na hindi nakapag-react ang Black Belt. Bago niya pa namalayan, naikutan na siya ni Manny ng buo, naglalapag ng mga magaan na hipo sa kanyang katawan at balikat, ipinapakita ang kanyang walang katulad na bilis. Pagkatapos ay huminto si Manny. Humakbang siya paatras, ibinaba ang kanyang mga kamay, at yumuko ng may paggalang. Nakikita mo, ang lakas ay pwedeng makasakit o pwedeng magturo. Ang pagpili ay nasa atin. Humihingal ang Black Belt. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang mga sentido. Napaluhod siya sa mat, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng pagkatanto. Ang silid ay naggangalit, hindi sa hiyawan, kundi sa pagkamangha. Bumulong ang mga estudyante ng may hindi paniniwala, hindi man lang siya nagseryoso. Kaya niya sana siyang wasakin. Ito ang tunay na mastery. Nangilid ang luha sa mga mata ng Black Belt. Sa loob ng maraming taon, binuo niya ang kanyang reputasyon sa takot, agresyon, at dominasyon. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo, ipinakita sa kanya ni Manny ang isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagpapakasira sa iba. Tungkol ito sa pagkontrol sa iyong sarili. Yumuko ng malalim ang Black Belt. Ang noo ay nakasayad sa mat, patawad, sambit niya. Binastos kita. Binastos ko ang lahat. Pakiusap, patawarin niyo ako. Lumuhod si Manny, inilagay ang kamay ng banayad sa kanyang balikat, at tinulungan siyang tumayo. Ang pagpapatawad ay madali, sabi ni Manny ng may kabutihan. Pero ang matuto, iyan ang totoong laban. Nagniningning ang mga mata ng mga estudyante sa emosyon. Ang ilan ay nagpapahid ng luha. Ang iba naman ay nagbubulungan sa isa't isa ng may bagong uri ng respeto. Ang enerhiya sa silid ay tuluyan ang nagbago. Para sa Black Belt, hindi ito kahihiyan, isa itong transformasyon. Ang kayabangang dating naglalarawan sa kanya ay nawasak na, napalitan ng pagpapakumbaba na hindi niya naramdaman simula noong unang araw niyang naglalampaso sa sahig ng dojo. At para sa lahat ng nanonood, higit pa ito sa isang sparring. Isa itong aral. Ang lakas na walang malasakit ay walang laman. Ang pagpapakumbaba ang tunay na marka ng isang mandirigma.
Nanatiling nakaluhod ang black belt, nakayuko ang ulo, nanginginig sa bigat ng katatapos lang mangyari. Ramdam pa rin niya ang adrenaline, ngunit ang kanyang espiritu, na dating balot sa pride, ay nagbukas, vulnerable na ngayon. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang takot ay respeto, na ang dominasyon ay lakas. Ngunit sa loob lang ng ilang minuto, winasak ni Manny Pacquiao ang ilusyon na iyon nang hindi man lang gumagamit ng malupit na atake. Pinalibutan ng mga estudyante ang mat, ang kanilang mga mata ay malaki, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkamangha. Ang ilan sa kanila ay may mga luhang kumikinang. Nasaksihan nila ang isang bagay na mas dakila pa sa isang laban. Nakita nila ang pagpapakumbaba na tinalo ang kayabangan, ang pasensya na dinaig ang pride. Dahan-dahang itinaas ng black belt ang kanyang ulo. Nanginig ang kanyang boses habang bumubulong, 10 taon na akong nagsasanay, pero ngayong araw, pakiramdam ko ay baguhan akong muli. Pwede mo sana akong hiyain. Pwede mo sana akong wasakin. Pero sa halip, pinakitaan mo ako ng awa. Bakit? Mumiti ng banayad si Manny at tinulungan siyang makatayo. Ang kanyang hawak ay hindi mapilit, kundi matatag, gaya ng kamay ng isang guro na nag-aangat sa kanyang estudyante. Dahil ang laban ay hindi tungkol sa pagpapatunay kung sino ang mas magaling, sabi ni Manny. Tungkol ito sa paglago. Kung mananalo ako, pero wala kang natutunan, pareho tayong talo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ng bawat isa sa silid. Ang mga estudyanteng dati ay tumitingin sa black belt nang may takot, ngayon ay tumitingin na kay Manny nang may pagkamangha. Respeto. Tunay na respeto ang pumuno sa dojo. Nanginig ang labi ng black belt. Yumuko siya ng malalim, hindi dahil sa takot sa pagkakataong ito, kundi dahil sa tunay na pasasalamat. Nagkamali ako, pag-amin niya ng hayagan. Ang respeto ay hindi isang bagay na kinukuha sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan sa pamamagitan ng kabutihan, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Salamat sa pagtuturo sa akin ng bagay na hindi na ituro ng aking pagsasanay. Inilagay muli ni Manny ang kamay sa kanyang balikat. Ang lakas ay isang regalo, sabi niya ng mahina. Pero nasasayang ito kung ginagamit lang para iangat ang sarili. Ang tunay na lakas ay ang pag-aangat sa iba, kahit na sinasabi ng mundo na huwag mong gawin. Pumalakpak ang mga estudyante, ang ilan ay nag-cheer ng mahina, hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa paggalang. Ang atmosfera ay tuluyan ng nagbago. Ang nagsimula bilang tensyon at kayabangan ay naging inspirasyon at pagkakaisa. Humarap ang black belt sa kanyang mga estudyante, ang kanyang mga mata ay mabigat sa emosyon. Patawarin niyo ako, sabi niya sa kanila, ang boses ay tila may nakabara. Akala ko ay tinuturuan ko kayo ng disiplina, pero takot lang pala ang itinuturo ko sa inyo. Matatapos na iyan ngayong araw. Ang batang lalaki na pinagalitan niya kanina ay humakbang paharap, may luha sa kanyang mga mata. Binigyan siya ni Manny ng isang nakaka-encourage na tango, at sa unang pagkakataon, ang black belt ay ngumiti ng tapat sa kanyang estudyante. Sa sandaling iyon, ang mga taon ng distansya ay natunaw at naging koneksyon. Tumingin si Manny sa paligid ng Ethe sa huling pagkakataon. Tandaan niyo ito, sabi niya sa lahat. Huwag kailanman manghusga ng tao base sa kanilang hitsura, at huwag kailanman hayaang bulagin kayo ng pride. Ang pagpapakumbaba ay dadalhin kayo ng mas malayo kaysa sa anumang suntok o sipa. Ang mga salita ay umalinggaw sa silid, tumitimo sa bawat kaluluwang naroon. Para sa ilan, isa itong aral sa martial arts. Para sa iba, isa itong aral para sa buhay. At para sa black belt, isa itong muling pagsilang. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. At sabihin sa amin sa comments kung taga saan ka nanonood dahil mahalaga rin ang iyong kwento. Marahil balang araw, ang iyong pakikibaka at lakas ang magsisilbing inspirasyon sa mundo, gaya ng ginawa ni Manny Pacquiao ngayong araw.